Nagbakasyon ang pamilya Enargado sa bahay ni Tia Lani. Ano pong ginagawa niyo riyan, Tay? Pinapaarawan niyo po ba yung mga gamit? Merong solar-powered flashlight, solar-powered fan, solar-powered lamp, solar-powered power bank, solar-powered power station. Ang dami! Halika, samahan mo ako rito sa labas, Ella. Mahangin dito. Oh, Ella, mukhang init na init ka. Baka magkasakit ka niyan. Bakit hindi mo pa andarin ng electric fan? Okay na po ito para tipid sa kuryente. Mukhang mahangin nga po dito, Tay. Oo nga, isa yan sa mga paraan para makatipid ng kuryente, ang natural ventilation. Makakatipid din ng kuryente galing sa grid yung paggamit ng solar-powered gadgets. Bukod pa riyan, ang pamahalaan ay may programa kung saan tayong mga consumer ay pwedeng maglagay ng renewable energy system sa ating mga tahanan upang mabawasan ang paggamit ng kuryente galing sa ating distribution utility. Alam mo, iniisip ko nga magpa-install na ng solar panels para mapababa ang bill sa kuryente. Ia-apply ko ng net metering. Net metering? Ano po yun? Sa programang net metering, pwede ka magpa-install ng renewable energy systems gaya ng wind, biomass, run-of-river microhydro, ngunit ang pinakamadali at pinakapopular ay ang solar panel na kung saan ang kuryenteng kinukonsumo natin ay manggagaling sa sinag ng araw. Oh, sandalit, tutulungan ko muna ang nanay mo maghanda ng pagkain sa loob. Paano po ba yung net metering? Ang net metering ay gumagamit ng bidirectional meter na nagbibilang kung gaano karaming kuryente ang pinapadala ng solar panel mo sa distribution grid at kung gaano karaming kuryente ang iyong ginagamit mula rito. Kung mas maraming kuryente ang pinuproduce ng solar panel mo kaysa sa iyong ginagamit, bibilangin ng metro kung gaano karami ang extra na dumaloy papunta sa grid. Ella, Lani, halina't kakain na. Oh, bakit mo nilipat ang mga gamit natin? Nilipat ko lang po ng pwesto para masikatan ng araw. Ay, salamat. Buti naisip mo yun bago pa kumulimlim. Paano po pala yun? Paano po magagamit ang solar panels pag makulimlim o tag-ulan o sa gabi? Mahirap makukuha ng energy ang solar panel sa mga ganong kondisyon. Pero yun naman ang sinasagot ng net metering. Kung kailangan ng higit pang kuryente kesa sa kayang i-generate ng solar panels, halimbawa sa gabi o sa mga araw na maulap, doon naman tayo kumukuha sa ating distribution utility. Bilang incentive sa mga naka-net metering, ibabawas sa iyong monthly bill ang katumbas na halaga ng kuryenteng binigay mo. Ang resulta, mas mababa na ngayon ang babayaran sa kuryente o maaaring wala na talaga. Paano naman po kapag sobra yung naipadala sa distribution utility ng solar panels kumpara sa nagamit na kuryente na nanggaling doon? Magkakaroon ng net metering credits na maaaring i-bank, i-roll over at i-credit sa consumption ng kuryente para sa kasalukuyan at mga susunod na billing period. Sa net metering, prosumers ang tawag nila sa'yo. Prosumers? Producers at consumers ng kuryente! Tama! Ayos po yun E di kailangan po pala maraming solar panels ang naka-install? Hindi naman. Depende sa kinukonsumong kuryente ng isang tahanan. Kung hindi naman ganun karami ang appliances nyo, hindi kailangan ng maraming solar panels. Ayon din kasi sa Renewable Energy Law, hindi maaaring lumagpas ng 100 kilowatts ang capacity ng solar panel para makapag-net metering. Hinihikayat ng DOE na iakma ang pinoproduce na kuryente ng solar panel sa inyong kasalukuyang konsumo. Kapag malaki ang output ng solar panel, ay maaaring sobra pa ang ibibigay nitong kuryente sa pangangailangan sa bahay.
Kaya sa halip na masayang ang sobrang kuryente na yon, ito ay mapupunta sa distribution utility. Pero di po ba mahal ang solar panels na yan? Well, medyo. Pero kung susumahin ang matitipid mo sa monthly bills, mababawi rin ang pinambili sa solar panels. More or less, mga 5 to 15 years depende sa presyo ng kuryente ng distribution utility. Kapag nabawi na yung puhunan, tutubo naman ito hanggang sa maabot ang lifespan ng panel na sabihin nating mga 20 to 25 years. Nakatipid na, nakatulong ka pa sa kalikasan at sa Philippine economy. Mahalagang tumaas ang percentage ng renewable sa energy mix ng ating bansa para mabawasan ang dependence natin sa mahal na imported na fossil fuels, ma-improve ang seguridad ng supply ng kuryente, at mapadali ang access sa kuryente sa mga off-grid na lugar. Mababawasan din ito ang epekto ng climate change dahil mababawasan ang carbon emission na nanggagaling sa fossil fuels. Bukod dito, nakapagbibigay pa ito ng karagdagang trabaho at negosyo. Wow naman! E di magpapa-net metering na po tayo? Pag-iipunan muna natin. Ay siya, kumain na tayo. Mahirap mag-ipon kapag gutom. Nanay naman eh! Patuloy na nagkwentuhan sina Ella tungkol sa net metering habang pinagsasaluhan ang masarap na pagkain.